Breathtaking mula sa Himpapawid ang tanawin na ito sa Quirino Grandstand. 5,596 na mga taong naka-orange at green t-shirts at sombrero ang lumahok sa higanting formation na ito ng Baga ng Tao. At opisyal na itong kinilala ng Guinness World Records bilang world's largest human lung formation. Dinaig nito ang naunang record ng India noong 2017. Ayon sa Department of Health, layon daw nitong maipakita sa mundo ang pagkakaisa ng Pilipinas sa paglaban sa tuberculosis. At nananatiling hamon sa Pilipinas ang pagsugpo sa tuberculosis, lalo't dumarami pa rin ang mga kaso ng sakit sa bansa kahit pa pwede itong magamot kung maaagapan. Nakatutok si Marie Zumali. Kung hindi pa nakumpirmang may tuberculosis o TB ang kanyang partner, hindi magpapatest si Jojin nitong February 2022. Wala raw kasi siyang sintomas gaya ng pangangayayat at ubo. Pero hindi basta TB ang nadiskubre sa kanya, kundi drug-resistant na. Ibig sabihin, hindi tumatalab ang mga first-line anti-TB drug. Bagamat gumaling pa rin, mas mainam sana kung nadiskubre yan ng maaga, kung nagpatingin agad silang mag-partner. Once na may tuberculosis ka, parang pinandidirian ng maraming tao. Yun talaga, yung stigma na yun. Ikinakampanya ngayon ng mga eksperto na burahin na ang ganyang pagtingin sa TB na dahilan tuloy ng hindi pagpapagamot ng daan-daang merong TB na nakakahawa patuloy sa iba. Base sa tala ng Department of Health as of December 31, 2023, umabot sa 612,534 ang mga bagong kaso ng tuberculosis. 549 na kaso raw ito sa kada 100,000 populasyon. Mas mataas kumpara noong 2022 na may 439 na kaso kada 100,000 populasyon. The tripling of TB cases is alarming. Not only does it cause cavitation in the lung, it can go to your brain with TB meningitis. It can go to your intestines with ileocecal TB, or it can go to your liver. Tuberculosis, which is airborne, is not getting the same type of attention as COVID because we are all at risk. Pero tulad ng napatunayan ni Jojin, nagagamot ang TB. 10 buwan ang gamutan niya bago naging TB-free. You're able to get the X-ray and get the molecular confirmation. The second step is that at least 99% of those that get diagnosed get the medications. And the third option is really TB prevention. Ilang segundo lang ang pagpapa-X-ray gaya ng ginawa mismo ni Health Secretary Herbosa at Dr. Luchica Ditiu ng Stop TB Partnership sa isang mobile van. 21 ganito raw ang iikot sa buong bansa, bukod pa sa 50 portable X-ray para sa mas liblib na lugar. In a matter of 10 seconds, and when it's normal, the patient can be relieved that they have no symptoms, they can proceed on. If it's abnormal, this is then followed up with a microbiological test, a confirmatory test, and a physician can see it. Libre ito kaya huwag matakot magpa-check up. Para kung may sakit, mabigyan agad ng gamot na dapat tuloy-tuloy hanggang mawala ang TB kung ayaw mong mauwi ito sa uring di tinatabla ng antibiotic. Huwag na ring hintayin ang dinedevelop na bakuna na inaasahang ilalabas sa 2028 para hindi na makahawa ng iba. We're trying to align with the global, that's the end TB in 2030. Yes, we can end TB. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Planong bawasan ang isinusupply na patubig sa mga sakahang umaasa sa irigasyon mula sa Magat Dam sa Isabela. Ang sa National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, inaasahan kasi ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa dam reservoir dahil sa El Nino. Itinigil na rin ng ahensya ang paghahatid ng tubig sa opisyal na pagtatapos ng panahon ng pagtatanim kahapon. Makakatulong daw ito para makatipid ng tubig para sa susunod na panahon ng pagtatanim. Sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na halos 3 linggo nang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino, umakyat na sa mahigit 4,000 magsasaka ang apektado ng tagtuyot ayon sa municipal agriculturist. Halos mahigit 2,000 ektarya na ng mga taniman ang tuyot at hindi matamnan. Hindi lang sa Bulalakaw, umabot na sa 5 bayan sa Oriental at Occidental Mindoro ang sinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. At nakatutok si Darlene Kai. Nagbitak-bitak na ang mga lupang sakahan dito sa Mansalay, Oriental Mindoro sa tindi ng init. Tuyo ang mga sakahan kaya hindi namunga ang mga palay.
Mansalay River itong kinatatayuan ko. Katulad ng nakikita nyo, sa sobrang tuyot, pwede nang lakaran itong ibaba. Sabi ng mga nakausap kong residente, dati daw kahit tag-init, meron pa ring tubig na umaagos dito. Ngayon lang daw talaga sa kanila nangyari itong ganitong katinding tagtuyot. Isa sa mga nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino ang Mansalay, kung saan pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay. Mula nakaraang taon, wala na raw ani ang maraming magsasaka gaya ni Mildred. Kaya tumigil muna sa pag-aaral ang kanyang anak na college student. Ngayon lang po namin to na experience. Sa tagal po talaga kami nagsasaka. Natuyuan ang tubigan. Wala po talagang tubig. Kahit po yung may mga water pump, tuyo din po lahat. Umaasa sa tubig ulan ang mga palayan dito. May mga balon sa ilang lugar pero natutuyo na. Ayon sa Mansalay Municipal Agriculture Office, 80% ng bayan ang apektado ng El Nino. Mahigit 1,000 ang mga apektadong magsasaka. May karagdagang 1,000 pa ang nagpalista at vini-verify ng LGU. Bukod sa Mansalay, nasa state of calamity ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro at 3 bayan sa Occidental Mindoro. Pero batay sa datos ng Department of Agriculture, wala pa raw 1% ng kabuang bilang ng mga nagtanim ng palay noong nakaraang taon ang maituturing na totally affected o yung may mga palayang wala na talagang napakinabangan. Kaya ayon sa DA, hindi ito nakaaapekto sa pangkalahatang supply ng bigas at pagkain. Namigay ng 5,000 pisong cash assistance at mga binhi ng gulay ang DA, Philippine Crop Insurance Corporation at Presidential Communications Office. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag-i-inspect namin sa mga sakahan. Ang NIA po, meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkunan ng tubig. Pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng posibleng pagpasok ng La Nina. Proper water management, even sa agriculture, paggamit na maayos ng irrigation water. Ngayon, dadating yung ulan. So, kung yung mga palay areas, alam naman natin na pag mababad lang yan, lalo na kung flowering stage na siya, 24 hours na mababad yung palay, sira na. So ngayon, proper drainage management naman. Mula rito sa Oriental Mindoro para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.